Welcome to Donmar TV News Channel. Metro Manila naman ang pinuntahan ni Presidential Candidate Ferdinand Bongbong Marcos nitong weekend. Una nitong sinuyo ang mga botante ng Caloocan noong Sabado. At kahapon ang lungsod ng Maynila naman ang pinuntahan ng kanilang caravan. Dumagsa ang mga taga-suporta na nais makita at makamayan si Marcos. Pero kapansin-pansin ang tila pag-iwas nito sa pakikipagkamay na pinuna ng ilang netizen. Paliwanag naman ng kampo ni Marcos, hindi siya sadyang umiiwas sa pakikipag-handshake kundi iniiwas lamang niya ang kanyang kamay na nakasugat sa braso. Nagkasugat sa braso, may pulso na tila nagkaroon ng infeksyon, naglabas pa ito ng litrato kung saan makikitang may nakalagay na bandage sa sugat ni Marcos. Sa kabila nito, hindi umano pinansin ni Marcos at tuloy pa rin sa pakikipagsalamuha sa kanyang taga-suporta at ng buong unit team, gaya ng isang leader na nagatid ng mensahe upang makapagkaisa ang bayan laban sa pandemya. Umapila naman ang BBM camp sa publiko at taga-suporta na iwasan muna ang pagpisil sa kamay ni Marcos para hindi na lumala ang sugat at agad na gumaling. Nagsimula na ang pangangampanya ni Presidential Candidate Mayor Isko Moreno Dumagoso sa Mindanao. Sinimulan niya ito sa Maguindanao, isang probinsya na bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BRMM. Nag-caravan siya sa bayan ng Buluan kung saan mainit siyang sinalubong ng libu-libo mga taga-suporta. Formal din siyang inendorso ng pamilyang Mangudadato. Gaya ng mga nakaraan niyang kampanya, hinimok niya mga taga-Maguindanao na mamili naman ng bago para sa pagbabago. Pakinggan natin si Mayor Isko Moreno Dumagoso. Huwag kayong aasa na may bagong mangyayari sa inyo bukas kung ang ginawa mo ngayon ay katulad pa rin ng kahapon. Pag, halimbawa lang, total kwentuhan lang to eh. Halimbawa, gusto niyo pula, iboto niyo siya. Pero, huwag kayong aasa may bagong mangyayari. Tama ba? O gusto niyo naman dilaw, boto niyo sila. Pero huwag kayong aasa na may bagong mangyayari. Noong Sabado, opisyal na ring nagpayag ng suporta ang Mayor Rodrigo Rua Duterte National Executive Coordinating Committee kay Mayor Isko. Ang MRRD-NEEC ay isang malaking grupo ng mga volunteers na tumulong sa pagkakahalal ni Pangulong Duterte noong 2016. Paliwanag ng presidente ng grupo na si John Castraciones, nais nilang manalo ang kandidatong nakakilala sa buhay ng mahirap at may tunay na pagmamahal sa mahirap. Pakinggan natin si MRRD-NECC National President John Castraciones. We are inclined to believe that because the MRRD-NECC has been faithful to the cause of President Rodrigo Roa Duterte, I think he is the most qualified candidate that should be supported by the MRRD-NECC and therefore should be endorsed to be the next President of the Republic of the Philippines. Pero ayon kay Castraciones, ang pagsuporta kay Mayor Isko ay desisyon lamang ng grupo at hindi ni Pangulong Duterte. Tungkol dun sa SMNI debate, nung po bang alam nyong apat na lang ang natira, hindi ba kayo nag-isip na, Mira, parang wala nang saysay ito. Yung mga parang nangungulelat pa kasama ni BBM. Has that thought entered your mind po? Actually, the network was not linking with us sa mga panelists. Natinig ko lang sa Facebook, siyempre nakikichismis din ako doon. Dalawa lang nang natira nung Tuesday morning. So sabi ko doon sa ilig ko, pagpunta natin doon, mga panelists na lang na nandun, zero na yung tatanungin. I really said that to my EA. Ay, naku, Diyos ko, makakatawa talaga. Yung pala apat. Ano masasabi niyo doon sa mga hindi sumipot? Well, that's their prerogative. Let us not second guess them. I'm sure they have their reasons and
ayoko ng pangunahan sila. But I hope parang magkakaroon ng second round ata, Anthony. I don't know when, ano? And I don't know whether I will be participant there. Sana mag-attend po kayo kasi dun sa mga hindi pa nagde-decide or those who are likely to change their vote, maybe that debate or maybe that activity may matter. We don't know. Diba? Sa tingin niyo po ba yung event na yon where you participated ay isang successful event kahit na aapat lang sila? Well, it's successful from the perspective na sila Bert Gonzales, Mr. Abella, and Leo de Guzman really had a platform to demonstrate what they wanted to. They wanted the voting public to know. And that was good kasi si Bongbong Marcos already had been in many settings. So in many fora. So talaga yung tatlo yung nabigyan ng platform doon, which is good. So sinong nangibabaw? Yung inaasahan yung mga sagot sa tanong ninyo na kumbaga kung mga estudyante silang kayo ang professor, sino pinakamataas ang grade? I can't say kasi like si Abella is an educator, marami siyang nasagot. Sinusugan niya yung aking education philosophy, no? Si Leode talaga demolished everything, the whole framework of neoliberalism. He really demolished it, and I really had to follow through kasi I had to bring him down to real politics. I mean, this is what we're talking about, not to really insult him or diminish his philosophy, no? Si Bert Gonzales naman, madami din siyang nasagot dahil hindi ba defense and security issues. Ang problema doon, Anthony, ang baba ng boses ni Bert. And we were straining kasi medyo malayo kami, nakita mo yung stage na. Oo, malayo. So many meters, no? And ang ingay sa paligid namin, Anthony, because there were tables sa likod namin. Ewan ko kung nakikita yan sa sa pinakita doon. Ang daming tables sa likod namin, oo. And so I was dealing with the noise behind me. I was straining to listen to Bert. Dalawa yan, hindi ko masyadong madinig. Si Bert at saka si Abella. Kasi si Marcos, malapit ang bibig niya sa mic. So miski mababang magsalita si Bongbong Marcos, nakita mo malapit ang bibig niya sa mic. Ano siya, na-articulate na, and nadidinig ko siya. Mabuti nga kasi hindi ba there was some point na he differed with me. I like that he differed from my view, that somebody challenged me. Kasi yung sa first question, Anthony, yung sa quad, actually yung best answer doon is to challenge the question. Kasi hindi yung quad yung collective security alliance, yun yung AUKUS. But apparently, siyempre, I mean, one would not expect naman that they would be soaked in the literature where I am soaked in as a political scientist. But they had enough for a beginning, no? Saka na sila magkalkal at a later time. But I demand that they know all this. Kasi sabi nila, nagpapasikat si Dr. Carlos, ganyan-ganyan, mayabang, self-indulgent by asking those questions. For God's sake, why will I do that? You know, that's a stupidity at the highest level. Ba't gagawin nyo? Hindi nyo kailangan yun. Ang totoo po, no, kung meron mga ibang komento na gayon, Professor, parang lulubog sila sa dami ng tagahanga nyo. Kaya nga sumasakay ako sa kasikatan nyo ngayon. Dumidikit ako sa inyo ngayon. Salamat. Tayong dalawa magdikitan tayo. And let's climb together. Anthony, alam mo ba, parang gusto mong umiyak at tumawa, hindi man malaman, parang luka-luka ka na. Nilink pa ako doon kasi hindi ko naman nakikita yung mga Twitter dahil hindi nga ako marunong mag-Twitter, no? Pero may nagpapadala sa messenger ko na, ma'am, ito yung nandun. Imagine, nilink ako doon sa team ni Jose Maria Sison, tapos kabataang, ano ba yung kabataang, makabayan yun, yan. Okay? Tapos, yung mga previous interviews ko, ewan ko kung sa iyo or other network, pinaliktad yung sinabi ko. Sabi ko, oh my God, why? Bakit, no? Palagay nyo ba destroying me or maligning me will earn points for your principal? I don't think so. Mali. Ako dinidestroy nyo. Diba? Mali po yun. Sa totoo lang po, mga operation, may mga media ops talaga na ganun, Prof. Huwag nyo nang pansinin nyo at love namin kayo. Huwag nyo nang pinag-iintindi. Anthony, tell me, what's the point? Anong point mo? Palagay mo ba yung points destroying Clarita Carlos will migrate to the principal, whoever their principal might be? No, it doesn't work that way. You're just destroying me, and I'm a human being, Anthony, no? Like everybody else I hurt. May talaga ako.
for God's sake, 75 years of my life, ngayon lang ako nakadinig ng ganyong magsisira sa akin na pinagsumikapan ko na to get to where I am without kissing ass, by publishing and by teaching. So, why? Hindi nga ako kilala ng mga loko-loko na to eh. Bigla na lang akong sinisira-sira. Tapos sinira nyo pa. Mabuti nga, you can retrieve yung sinabi ko, Anthony, no? Because ang ginawa nila, kunyari sinabi ko, parang martial law was a success. Tingnan mo, kunyari sinabi ko, ang susunod ko dun, after a pause, it is wrong. Alam mo ang ginawa? Kinuha yung martial law was a success. Pinutol. Hindi kinuha yung it is wrong. Kasi inakuno ko eh. Nireview ko, sabi ko, did I ever say that? Siguro naman, hindi naman ako ulyanin. I don't think I know what I'm saying, Ganon eh, pinutol yung it is wrong. Magaling sila sa ganon, Prof. Kaya nga ako, kahit na medyo mas bata ako sa inyo, wag niyo pinag-iintindi yung mga ganon. Sayang lang luha niyo dyan. Di napaiyak pa pala kayo ng mga bullshit na yan. Yeah, because it really hurt me kasi even if I'm made of steel, dapat siguro yung puso ko, Anthony, would be made of titanium, yung ginagamit sa rocket ship. I don't think... Huwag nyo nang pansinin yun. Huwag nyo nang pansinin yun dahil love nga namin kayo. Mas marami kami nagmamahal sa'yo. Kaya ang title nitong episode natin Professor Clarita Carlos for President dahil mayroon magsasabi, dapat kayo tumatakbong presidente Yeah, but as an ordinary citizen, Anthony, to be serious, the venom, the toxicity in our politics is so concerning. Of course, there had been something like that in the past, but now that it is so central to our life because of social media, it's just bursting forth in your face. And these are young people, young people who already have so much hatred in their soul, no? Why? Bakit natin tinatanim ng mga adults yung pagkamuhi sa mga bata, ang bata pa niyan, di ba? That's the concerning part. Siguro ako, pagkatapos ko umiyak, tapos na yun. Magdadating sa klase na punong-puno ng makeup, tapos hindi nagbasa, talagang duduruin ko yan. Ilang oras ba yung ginawa mo para maglagay ka ng makeup, tapos hindi ka nagbasa? Kanya doon, yung dito sa university sa tabi namin, sabi niya, huwag kayo mag-enroll kay Carlos kasi nang-iinsulto yan at nanduduro. Ang bihirang pati. Ang ganda-ganda mo. Tapos, geologs ka sa recitation. Hindi nagbasa. Naku po, kawawa. Mapapahiya. Baka matunaw ang makeup. Pagka yung mga estudyante ko noon, syempre, almost magka-age kami, no? Hindi ba yun? That was the time, 60s yun yung miniskirt, tapos haba-haba ng buhok mo. Halos magka-age kami. And therefore, sobrang terror ko noon. Talagang, sisigawan talaga kita. And when you challenge me, akala ko ini-insult mo ako. Because I was a very young scholar, And of course, I've changed now. But, the likes of course, eventually, the likes of Harry Roque, mga makukulit yan Kapatapos magsalita, nagtataas na ng kamay, Sila Rafael Bailosis. I mean, all of those, sila Jesus Cordero. Ang dami na nga That's 55 years, di ba? Grabe pala, muntik na pala kayo magka-estudyante na naging presidente ng Pilipinas. O meron na? Wala. That, at the time naman, sino ba ang naging president? No. Wala kasi naman, si Gloria, economics yan no? And si Marcos, siyempre hindi pa ako guro nung si Marcos president. Ay, guro na pala ako noon. Pero si Marcos tapos na noon sa College of Law. Nung nagtuturo ako. Tapos na siya noon. Tama. Hindi kaya ako natanong, dahil si Chis Escudero, during his prime, sabagay bata pa naman si Chis bago umusbong yung Noy ni Aquino, everybody was saying, Chis Escudero, mukhang kapalaran niyang maging presidente ng Pilipinas kaya lang biglang nagbago yung gulong ng palad niya. So muntik na palang magkaroon kayo ng estudyante na naging presidente ng Pilipinas, Yeah, right. Yeah, not that it matters, but it matters. So timing na naman tayo. Totoo, hindi ba? Sa totoo lang, sa usapan nating magtiyahin, sasabihin natin, yung estudyante ko, dati, ganito lang yan. Ngayon, di mo, naging presidente na. Di ba, iba yung ganung usapan, Prof, Yes, that's right, yeah.
Total, nabanggit niyo yung Chis Escudero, nabanggit niyo yung Harry Roque, nabanggit niyo yung Rafael Bailosis. Si JB Bailon nga ng Coca-Cola dati. Nag-post kanina, sabi niya. Estudyante ko rin yan si Bailon. Oo, Diba? kunya, Parang nasa mining siya or something. Oo. nasa mining ngayon. Naalala nila na tama po kayo, Professor. Ganyan talaga kayo. Hindi siya pwedeng pumunta. Hindi siya pwedeng pumunta sa klase mo na unprepared. Yeah. Yeah, because, Anthony, it works both ways eh. Akala pa nila to prepare for a 3-hour class nagbabasa lang ako ng comics. No. Yung sobrang dami ng binabasa namin to do a lecture for 3 hours na meron lang sandaling break, mga 10 minutes, no? And that's why teaching is a 24/7 thing. Naglalaba ka nga, iniisip mo kung ano yung sasabihin mo sa klase mo, no? Doesn't work that way na turn off ka dyan by 5 o'clock. Wala ka, hindi ka naguro. Doesn't work that way. Diba? Totoo po yun. And then imagine, 55 years niyo po itong ginagawa. Yeah, but Anthony, the years just flew so quickly. Kung hindi ako nagawa ng arithmetic ko, I wouldn't even know I've been doing it for 55 years. Ngayon nga, lungkot ako because, I don't like to do online teaching. Kasi ako, Anthony, pag nagturo, naglalakad ako. Like, it's so difficult for me to sit down now, being interviewed by you. Kasi gusto ko naglalakad ako. Parang naglalakad ako, tinitingnan ko yung mata ng estudyante ko, dinuduro ko kung yung hindi nagpe-pay attention, yung mga ganun. I mean, duro hindi naman ginaganon. Like, tatawagin mo siya, ahoy, ano ba yung chismis mo dyan? Ba't hindi ka kasama sa usapan dito? So, teaching is a passion for me. It's not work. The fact that I'm being paid is bonus na lang yun. Diba? Oo, iba nga. Sabi nga nila, ang teaching profession is more of a calling or vocation. No? Yeah. Para siyang vocation talaga. Lalo na nung binanggit niyo doon sa presidential debate kung anong klaseng guro dapat meron tayo. Exactly. Gusto kong sabihin doon, bro, go. Tama po kayo doon, bro. Yeah. It's about time, put your money on us, the teachers, no? Wag na yung mga infrastructure na yan because they do not matter, no? Sabi ko pala doon, Anthony, because I read some of the comments. Papaya tree pala sinabi ko doon. I mean, you can even be teaching under the papaya tree. I wonder why I even say that. It's so absurd, Totoo yun, Prof. Anyway, meron ba kayong naalalang estudyante nyo na medyo parang average lang, so lang, pero ang layo nang narating? Right from the top of my head, I can't. Wala. I don't know. What does malayo narating? Naging magnanakaw, naging mayaman, no? Parang ang hirap sagutin yan. Nobody comes to mind. So, meron ba kayong mga estudyante naging magnanakaw? Eventually, some of them I've heard. Of course, I don't have the empirical evidence to declare that because para yung Anthony na, magpa-promise sa'yo na, ma'am, taga-UP tayo, papakita natin, di tayo magnanakaw. But it's like alam mo yung basang, ano ba yung wood sa Tagalog? Basang wood. Basang wood, Basang kahoy. Kahoy, basang kahoy, di ba? Basang kahoy, ilagay mo yan sa isang apoy. Diba, matutuyo yung kahoy. No, I use it as a metaphor kasi ayaw mo magnanakaw ka. Pero nakita mo, oh my God, ang aking pork barrel is 200 million, etc. And any contractor will give me like 10%. Oh, I don't know what the clawback looks like. But, everybody naman loves money, wants to be wealthy. Nobody wants to be poor. And yung basang kahoy na yun, nagiging tuyo, and mamaya natupo ka na. Ayan ang anatomy ng corruption. Diba? Totoo yan, Prof. Meron akong mga kakilala kung saan tuloy tayo nasuot ng kwentuhan. Meron akong kilala, ang ganda ng umpisa. Pero mga nababalitaan na natin yan, umabot na sa tama kayo eh. Pagka nandun, nakadikit ka ba naman sa kawali, hindi ka mauulingan. Yeah, precisely. Hindi ka masasabugan ng mantika. But siguro, that aside, I'll give myself as an example because it's empirical datum 1. Bakit hindi kaya ako nagnakaw nung nasa D&D ako, Anthony? I'm sure, alam mo, hinahabol-habol mo na ako noong nandun ako. Opo.
siguro 3 things. I already had the highest rank in the university at the time. Nung sinecond ako doon. I was full professor 12, ano? Then number 2, sabi ko, papakita ko mga taga-UP hindi magnanakaw. Ganun din ang style ko. Then number 3, syempre natakot akong mapreso. Diba? I think I was like, ano ba yun, 1998? Parang 54 ako, 55. Mga ganun no, dahil alam ba kayo na ito yung National Defense College eh. Mga ganun mga 1990s nga, ang dami yung mga nakasama doon sa so tama kayo, 3 bagay lang ano. Meron kang pangalang inaalagaan, UP, tapos yung pangatlo matakot kang mapreso kaya lang dito. In fact, the strongest yung pangatlo di ba? Oh.